Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang araw po sa bawat isa. Isa naman pong paksa ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito, hinggil po doon sa doktrina ng Iglesia ni Cristo. At marahil maraming nakakilala dito sa ministro ng Iglesia ni Cristo, ditong nangangaral. Ngayon, sa kanyang caption, sabi niya, para kanino namatay ang Panginoong Hesukristo sa iglesia na katawan niya. Kaya yung ating paksa, iglesia nga ba ang katawan? O para yun sa ating pong paksa ngayon. Muli, EPWC o Expose Those Who Contradict. Paglalantad ng mga tao na mga ngaral na sumasalungat doon sa itinuturo ng banal na kasulatan. Iglesia nga ba ang katawan? Pakatandaan nyo, unahan ko na kagad kayo. Yung iglesia yun yung church na ginagamit ng napakaraming mga ngaral, ministro, pastor. Ang ibig sabihin ng iglesia sa English ay church. Sa Tagalog ang salitang iglesia ay simbahan. Para malimit ko na itong inuulit-ulit. At meron ako sa YouTube, napakarami ko na itong ini-upload na ganitong tema. Ulitin ko po, yung iglesia ay church sa English. Yun pong iglesia sa Tagalog ay simbahan. At sa Spanish po, yung salitang iglesia, katawagan po yan, Spanish word po yan na ang meaning ay simbahan sa Tagalog at church sa English. Alam naman natin, yung salitang simbahan ay konkreto o yung tinatawag natin mga structure. Hindi yan tumutukoy sa mga tao. Kaya walang iglesia na ililigtas sa kasalanan. Ang ililigtas po ay assembly or kapulungan. Pakinggan mo po natin ang sinasabi nitong mga ngaral ng Iglesia ni Cristo. Kaya tiyak, sigurado, ang kaligtasan hindi po nagbabaka sa kanila. Tiyak po ang kaligtasan ng mga tao, pinaghandugan ng ating Panginoon Kristo. So may pinaghandugan ng sinasabi nilang Panginoon Kristo. Ng kanyang buhay. Pero ang tanong, para kanino namatay ang ating Panginoon Kristo? Para ba sa lahat? Basahin natin ang sagot ni Apostol Pablo. Dito po sa kanyang sulat sa Efeso, sa 5:25 at 23 pa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa. Yan yung liwat sa Tagalog. Lahat ng mga Tagalog version ay ganyan ang pagkakasalin Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Sapagat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Alin po ang inibig ng ating Panginoon Kristo at pinaghandugan niya ng kanyang buhay? Ayon kay Apostol Pablo, ang iglesia na katawan ni Kristo at siya ang ulo nito. So, ayan, nakinig naman po natin, napanood. Ang tinutukoy nila ay yung iglesia na siya ang wikang katawan. Ulitin ko po, ang iglesia ay Spanish word. Na anong ibig sabihin sa Tagalog? Simbahan. Sa English, church. Para hindi kayo malito. Marami nang nalito niyan. Marami nang namatay dyan sa aral na yan. Na tinatawag nila na yung iglesia na di umano o yung church ay di umano ay yung katawan. Dito sa ating sa Efeso 5:23, ito ay kinuha natin doon sa The Scripture 2009, yan, para doon sa kaalaman ng marami. Efeso 5:23. Because the husband is head of the wife, as also the Messiah is head of the assembly.
Yun ang assembly, mga tao, mga, kumbaga, yan ho yung mga tinawag. Kaya nga maling gamitin mo yung church, iglesia, simbahan para sa tao. Yung bang tao, simbahan, yung bang tao, iglesia, yung bang tao. Sino tinubos niya? Yung bang simbahan? Wala po siyang tinubos na simbahan. Manapa ay assembly or ecclesia. Oh. And he is Savior of the body. But as the assembly is subject to Messiah, so also let the wives to be their own husband in every respect. 25. Husbands, love your wives as Messiah also did love the assembly and gave himself for it. Hindi iglesia yung pinaglaanan ng kanyang buhay, kundi yung mga tao na tinatawag na assembly or kapulungan. Hindi ho simbahan, hindi ho iglesia, hindi church. So itong sinasabi nila, iglesia nga ba ang katawan? Maliw ito. Oo. At napakarami na ho nang napangaralan niya, nadoktrinahan niyang aral na yan. O, hanggang sa ngayon, namatay na yung kanilang founder, hanggang sa ngayon. O. At hindi lamang ang Iglesia ni Cristo ang gumagamit ho niyan. Pati ho si Soriano. At iba pang mga reliyon, lalong-lalo na yung merong pamagat dun sa kanilang titulo, dun sa kanilang samahan, Iglesia. Yung mga church of God, Church of the Lord. May mga title no ganyan eh. So pag sinabi yung church, ibig sabihin lang yan, simbahan. Simbahan yan. Hindi ho yan yung kapulungan, hindi ho yan yung assembly. Napakarami na po ang napahamak dyan sa aral na yan. So hindi ho iglesia yung kanyang katawan. Ang sinasabi niya, ang Messiah is head of the assembly. Assembly meaning ecclesia sa Greek. Ayun. So, yan lang po muna mga kapatid. At napakarami pa nating mga aral na ilalantad dito sa ating pong ginagawang ETWC o Expose Those Who Contrary. Hindi lamang Iglesia ni Cristo, ADD, Adventista, Jehovah's Witnesses, at lahat ng mga reliyon, pati yung kay Kibuloy, wala ho tayong palalampasin dito mga reliyon. Lahat ng mga reliyon ay expose natin dito sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Gumagamit din sila ng banal na kasulatan. Nakita niyo naman, ang dami patong-patong na banal na kasulatan. Kaya lamang, mali yung gamit nila. Muli po, maraming pong salamat. At nawa po ay magbukas ng pangunawa sa Bayhawa sa lahat po ng aabutin ng ginawa nating pangaral sa araw na ito. Muli maraming salamat. Isang magandang araw po sa ating lahat.